kasibady, gagawa tayo ng kahoy na pang palutang sa sa banak sa ngayon. So ang kailangan po natin ay ito, at ito po yung kahoy na to. So kumuha na po ako ng kahoy dyan sa tabi-tabi. Pwede rin yung yan, yung nato yung ng bayabas, sanga. Ayan, pwedeng putulin dito, mga ganito kahaba. So meron po akong sample na ginawa. Ito po, ito yung ginawa po natin sa bayabas din to na kahoy. So may butas po siya dito sa sa unahan. May explain ko sa inyo yung paano ito gagamitin, no? So ito po yung ginagamit namin sa paghuli ng banak kasi lumulutang po siya. So mamaya titingnan natin dun sa dagat, no? So ito lang po, simple lang yung paggawa sa kanya. Yan, cutter. Malambot lang naman yung kahoy. Tutulis mo lang po siya ng ganyan. Tapin natin siya. Ingat lang po sa sa paggawa. Ito traditional na po itong ginagawa namin sa paghuli ng banak. Alam ko siguro sa inyo, sa mga gumagamit din ito, madali lang kasi kahoy lang siya, available naman siya kahit saan. Yan. Pagandahin na lang natin. Yung iba hindi naman kailangan maganda masyado, hindi naman namimili yung banak ng maganda ba yung pampalutang. Dagdag na lang to, forma. Ayan. Tapos po siyempre pagandahin na lang natin ito. Na po siya, makinis na po siya. Lang, ilang inch ko lang to, sa dalawa, mga 3 pwede na po yan. So gagawin natin, bubutasan natin dito. Tapos dito sa gitna kung gusto mong lagyan ng sima. Butasin natin. Ito na siya mga kasibady, yung kahoy na to. So nabutasan na natin siya. Ito yung butas nya ito, tapos ito yung pwedeng lagyan ng nylon. Yan. Tapos ito sa likod, meron din sa dulo. So ang gagawin na lang natin, lagyan natin siya ng sima. Paano ba i-set up yung sima? Depende na po yan sa lalim ng banak, kung saan sila. Kung sa tabing dagat lang sila, mababa lang yung ilalagay nating kawil, yung nylon. So ito gawin natin. Ito po yung paglagay ng ng nylon dito sa unahan, galing sa sa budburan. Ito yung tawag na yung budburan. Ito pwede rin yung fishing rod. Ito yung pagtali. Lagyan mo siya ng buhol, isa. Tapos ikot. Yan. Ganito mo siya. Hindi po yan basta-basta matanggal. Ito po yung unahan. Pero kailangan natin putulin.
paglagay naman ng kawil, to may mga kawil tayo dito. Yung kawil natin, maliit lang po yan para kasi sabit agad sa ano ng mulit ng banak. Pwede rin 3, pwede rin 4. So ito po yung paggawa natin yan. Ito po yung may line, nilagyan ko dito, ko na ilalagay yung nylon. Ganun pa rin yung pagtali. Ito, lagyan mo siya ng isang buhol, ganyan, pit, tapos ikot. Higpit. Tuldan muna natin dito. Pwede mo rin gawing 10. Ayan, pasok dyan, lock.
dalawa na po yung ano niya sa likod. Ito yan, no? Dalawang kawil na siya sa likod. Dito naman sa gitna, lagyan din natin siya sa gitna. Hulog yung isa nating kawil sa ilalim. Ito na lang. Po. Yan, tapos na po yung ating kahoy na panghuli ng banak. Ito po, magaan na magaan po ito siya, lumulutang po ito sa dagat, hindi po siya pang palubog, para pag naghagis ka ng ano mo ng kawil, ito medyo mabigat siya, malayo yung ano niya, kahit fishing rod or itong kawayan, no? Ito po. So ang gamit po nating nylon is number 6. Maliit lang siya pero strong ito eh. Strong nylon na to, yung branded yung nabibili natin sa ano, pwede sa online. Yan. Ito pa po yung mga papakita ko na rin sa inyo, yung mga ginawa po natin. Ayan. Marami po akong nagawa ng kahoy. Malapit lang kayo eh. Pero kayang-kaya nyo ito gawin. Malapit lang kayo, bibigay ko ito. Ito yung marami na rin siya nahuli. Malapad po yung sa dulo niya. Depende po sa inyo, pero ganun pa rin yung setup ng paglagay ng kawil. Ayan o. Tapos ito pa. Dati hindi ako naglalagay ng, hindi ko nilalagay ng butas, tinatalian ko lang dito yung ano, dito ng goma, yung nylon, para hindi siya malas. Pero naisip ko maganda rin yung butasan pala, kasi dyan mo na lang ilalagay yung ano, yung kawil, yung nylon, yan o. So tulad nito, tulad po nitong bago nating ginawa. Ayan po. So try natin to doon sa dagat, kung maganda ba siya, kung lumulutang ba siya. Try natin guys. Lagay natin yung ano, ito ano, maganda yung kanyang lutang. Ayan o. So lumulutang siya guys, ibig sabihin maganda siyang gamitin sa panghuli ng mulit. Ayan. Yan, pag nakikita mo sa malayo, pag namingwit ka na, lulubog po yan. Pag hinatak ng mulit ng banak, lulubog yan, tsaka mo nahilain. Ayan, minsan dalawa huli niyan. Ano yun yung kawil niya sa ilalim. So maganda yung setup niya. So tinapay po yung nilalagay namin dyan, tsaka seaworm. Pwede rin yung pain dito, ano, pwede rin yung bitukan ng ano, tanggit, kaya bitukan ng sardinas, yung sardines, yung mga turay, kinakain din nila yan. Yung pati yung tiyan ng ano, ng tulingan, kinakain din yan ng mulit. Na-try ko na nga rin yung taba ng manok, kinain din siya ng banak. Ayan po guys, ito yung ano, ginawa nating ano, yung kahoy na request po natin na palutang na panghuli ng banak. Ito naman yung isa, itatry natin siya sa ano, papakita lang namin kung paano ihagis ito, tapos ito sa fishing rod, no? Kasi pwede rin siyang gamitin sa fishing rod yung kahoy na to, para kung nasa inyo kung komportable kayo dito or ito. So try natin guys.
Guys, yan lang yung banak ko. Pag nanguli kayo ng banak, ulit yung tubig. Try natin yung lakas nito. Mahangin kasi ngayon. Malayo yung ano niya. Malayo yung ano niya. Ayan. Victim mo siya pang ano, ginamit sa panghuli ng banak. So try din natin yung isa. Guys, ito naman, bago mo gamitin, basahin mo muna to dito. Yan, para madulas yung nylon. Tapos paghagis nito, dapat nakaganito, naka ano dun sa unahan. Hindi dapat nakaganyan kasi hindi yan tatalsik. Ito lang. Ano, ano ihagis. Ano. So, mas malayo yan. Mas malayo yung fishing rod. Pero okay na rin to. Ano. So yun lang guys, kung gagawin nyo po ito sa inyo, makakahuli kayo tiyak ng huling fish at iba bugaong kaya lapis, sapsap. So God bless po sa inyo, God bless po.